Hindi ka ba nasisiyahan sa pinagdaanan ng iyong buhay? Gusto mo ba ng isang radikal na pagbabago sa iyong buhay? Nais mo bang makawala mula sa mga tanikala ng pagwawalang kilos, utang, at masamang kapalaran? Wala kang ibang kailangan kundi ang Biblia. Pinuno ito ng Diyos ng mga prinsipyong maaaring magpabago sa iyong buhay sa loob ng ilang araw. Hindi ito para manghikayat ng sinuman, ngunit minamahal, pahintulutan akong sabihin sa iyo na ang kamangmangan ay nakapagpabago ng mga kapalaran ng maraming Kristiyano. Natuklasan ng mga tao sa mundo ang mga lihim na prinsipyong ito at ginamit ang mga ito sa kanilang sariling kalamangan, at ngayon tayong mga Kristiyano ay nanglulupaypay at nagtatanong sa Diyos, bakit ako? Bakit ang mga makasalanan ay umuunlad? Mga minamahal, ang Diyos ay isang makatarungang Diyos, at ang kanyang mga prinsipyo ay gumagana para sa sinumang ilalapat ang mga ito. Ang mga prinsipyong ibabahagi namin sa video na ito ay hindi sikolohiya ng tao, sa katunayan, sila ang batayan ng maraming makamundong simulain. Nagbago sila ng buhay at ako ay isang buhay na saksi. Ikaw ba ay sabik na matuklasan ang mga ito? Panatilihing nakadikit ang iyong mga mata sa video na ito hanggang sa katapusan, habang nagbubunyag ako ng 14 na prinsipyo sa Biblia na maaaring magpabago sa iyong buhay sa loob ng 70 araw. Huwag laktawan ang anumang bahagi. Sa aktwal na katotohanan, ang ika-13 ay ang pinakamahusay sa kanilang lahat. Maaari nitong baguhin ang iyong buhay sa isang araw. Ang mga alituntuning ito ay sumasaklaw sa iyong pisikal, pinansyal, kasal, at espiritual na kapakanan. Kung ilalapat mo ang alinman sa mga ito sa susunod na 70 araw, babalik ka para ibahagi ang iyong mga resulta. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. Numero 1, maging masigasig sa isang bagay para sa susunod na 70 araw. Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagtutok sa isang kasanayan. Ito ay nagsasangkot ng pamumuhunan ng pangmatagalang pagsisikap sa isang layunin. Maraming mga Kristiyano ang sadyang tamad. Nagdarasal sila at nag-aayuno ng ilang araw ngunit walang kasanayan. Halos wala silang ginagawa, ngunit umaasa sila na pagpapalain sila ng Diyos. Hindi ito gumagana sa ganoong paraan. Nagtatag ang Diyos ng landas tungo sa kayamanan sa kanyang salita. Sinasabi sa Kawikaan 22:20, nakikita mo ba ang isang tao na masipag sa kanyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga hamak na tao. Gustong-gusto ko ang ibang salin na nagsasabing, nakikita mo ba ang isang taong bihasa sa kanilang gawain? Sila ay maglilingkod sa harap ng mga hari, hindi sila maglilingkod sa harap ng mga opisyal na mababa ang ranggo. Hindi nito sinabing nakakita ka ba ng isang Kristiyano o pastor, ngunit sa halip ay tinutukoy ang sinuman. Ito ang prinsipyo ng Diyos. Hindi niya sinabing isang taong bihasa sa kanilang mahabang panalangin. Huwag kang magkamali, hindi ko binabawasan ang bisa ng mga panalangin, gayunpaman, sinagot ng Diyos ang maraming panalangin. Ang nagpapaantala sa kanilang pagpapakita ay ang mga kamay na walang ginagawa. May kakayahan ka ba? Trabaho ito para sa susunod na 70 araw. Patuloy na mag-apply para sa mga trabaho ng tuloy-tuloy sa susunod na 70 araw. Baguhin ang iyong dieta para sa susunod na 70 araw. Mag-sign up para sa workshop na yon. Magsanay at magpatuloy sa pagsasanay. Iyan ang landas sa pag-upo sa harap ng mga hari. Nang naisin ni Solomon na simulan ang pagtatayo ng templo, nagpadala siya ng mga salita kay Hiram, hari ng Tiro, para sa isang taong bihasa sa pagtatayo. Narito ang tugon ni Hiram sa 2 Kronika 2:13-14 na, ipadadala ko sa iyo si Huram-Abi, isang taong may mahusay na kasanayan, na ang ina ay mula sa Dan at ang ama ay mula sa Tiro. Siya ay sinanay na magtrabaho sa ginto at pilak, tanso at bakal, bato at kahoy, at may kulay ube at bughaw at pulang-pula na sinulid at pinonglino. Siya ay may karanasan sa lahat ng uri ng pag-ukit at magagawa niya ang anumang disenyo na ibinigay sa kanya, ang iyong ama. Nakikita mo ba na nakatutok si Huram-Abi sa kanyang husay? Ito ang nagbukod sa kanya sa lahat ng iba pang manggagawa sa Tiro,
at dinala siya sa harap ng pinakadakilang hari noong panahong iyon, si Haring Solomon. Kaya itakda mo ang iyong puso na maging masigasig sa iyong ginagawa. Walang dahilan para sa pagiging karaniwan. Kahit na wala ka, gamitin ang iyong mga kamay sa makadiyos na paraan sa susunod na 70 araw. Pagpalain ka ng Diyos ng higit sa iyong inaasahan. Pangalawa, ang regalo mo ang gagawa ng paraan para sa iyo. Ang prinsipyong ito ay nabuo sa una. Walang sinuman ang wala sa kanilang likas na mga kaloob at talento. Noong nilikha ka ng Diyos, itinanim na niya ang kailangan mo para umunlad sa loob mo. Responsibilidad mo na ngayong tuklasin ang natatanging regalo at talento na ito. And guess what? Ito ang iyong paraan sa kalayaan sa pananalapi, hindi ang iyong 5 negatibo 5 na trabaho, maliban kung ito ay naayon sa iyong likas na regalo. Sinasabi ng Eksodo 31, 1:5, at sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tingnan mo, aking pinili si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda, at aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos, ng karunungan. May pangunawa, may kaalaman at may lahat ng uri ng kasanayan, upang gumawa ng masining na disenyo para sa paggawa sa ginto, pilak, at tanso, sa pagputol at paglalagay ng mga bato, sa paggawa sa kahoy, at sa paggawa ng lahat ng uri ng gawaing sining." Binigyan ng Diyos ang lalaking si Bezalel. Gayunpaman, kung hindi nilinang ni Bezalel ang kanyang regalo, nagdududa ako kung pipiliin siya ng Diyos na mga siwa sa pagtatayo ng templo. Ang kanyang regalo ay nagbukas ng kanyang mga mata sa mga pinakabanal na bagay na hindi nakikita ng ibang Israelita. Alam namin na pinagpala ng Diyos ang kanyang regalo dahil ibinigay niya sa kanya ang banal na espiritu. Si Bezalel ang may kaloob at ang banal na espiritu ang nagbigay ng pagpapahid. Nagbigay ito sa kanya ng karunungan na higit kaysa sa ibang mga Israelita. Kumuha ng aral mula dito, mahal. Gusto mo bang makatakas sa mabisyo na ikot? Pumunta at magtrabaho sa iyong mga regalo. Gagamitin ka ng Diyos para sa hindi pangkaraniwang mga tungkulin. Gagamitin niya ang iyong mga kamay para makamit ang magagandang tagumpay. Sinasabi ng Kawikaan 18:16, ang isang kaloob ay nagbubukas ng daan at naghahatid sa nagbibigay sa harapan ng dakila. Naiintindihan ko na kailangan mo ang mga pagpapala ng Diyos, ngunit ano ang maibibigay mo sa mundo? Ano ang maaaring magdulot sa iyo ng mga dakilang tao? Mahilig ka bang magluto? Bakit hindi ayusin ito hanggang sa makapagluto ka ng mga recipe para sa mga presidente? Bale, ang isang presidente ay hindi kukuha ng sinumang chef, kundi isa na may kapansin-pansing track record. Ano ang kailangan mong gawin ngayon? Alamin ang iyong natural at espiritual na mga kaloob. Kapag kilala mo sila, simulan mo silang paunlarin. At kung natuklasan mo ang sayo, ituon ang lahat ng iyong lakas sa isang bagay na ito para sa susunod na 70 araw. Ang bilis ng pag-ikot ng iyong buhay ay magugulat sa iyo. Ito ay isang batas na hindi maaaring tanggalin ng Diyos. Maraming nakikita ang kanilang sarili bilang walang regalo. Naniniwala sila na walang binyayaan ang Diyos sa kanila, kaya pinananatili nila ang kanilang mga kamay na nakakrus o tumatalon mula sa isang gawain patungo sa isa pa. Kung titignan mo ang kanilang buhay, ito ay nagsasalita ng kahirapan at paghihirap. Kung ikaw ay nasa sapatos na ito, kailangan mo ng pagbabago ng pag-isip. Sinasabi ng Biblia, kung paanong iniisip ng isang tao, gayon din siya. Kung sa tingin mo ay pinadala ka ng Diyos sa mundong ito na walang dala, wala ka. Ngunit kung naniniwala ka na ang Diyos ay naglagay ng regalo sa iyo, ang iyong buhay ay bumabalik na para sa kabutihan. Kaya, sa susunod na 70 araw, buksan ang iyong puso sa lahat ng naugnay sa iyong mga regalo, natural at espiritual. Magbasa ng mga libro, manalangin, at mag-apply para sa posisyon na iyon. Tiyaking may gagawin ka sa susunod na 70 araw. Bilang 3, ang prinsipyo ng paghahasik at pag-aani. Gusto mo bang kumita ng mas maraming pera? Maghasik pa. Gusto mo ba ng mas maraming bukas na pinto? Maghasik pa. Gusto mo ba ng pare-pareho, hindi karaniwang pabor? Maging radikal sa pagpapala sa iba.
Pagpalain ang mga nangangailangan sa paligid mo, ang iyong mga pastor, at ang iyong mga magulang. Subukan ito sa susunod na 70 araw at panoorin ang Diyos na bombahin ka ng mga himala ng kasaganaan. Hindi mo kailangang magkaroon ng sapat. Gusto mong paramihin ang maliit na sentimo sa iyong mga kamay. Ihasik ito sa gawain ng Diyos. Ito ay isa pang makapangyarihang prinsipyo na hindi nagamit ng maraming Kristiyano. At para sa mga nakatap dito, nakikita lang nila ito mula sa liwanag ng pagbibigay. Gayunpaman, iyon ay isa pang prinsipyo. Ang batas ng paghahasik at pag-aani ay sumasaklaw sa maraming anggulo. Ito ay tumatalakay sa iyong relasyon sa iba at sa Diyos. Ang liham ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia ay nagsabi sa Kabanata 6:7 na hindi mo maaaring kutyain ang Diyos, ang itinanim mo ang iyong aanihin. Sinabi rin ni Pablo na dapat kang gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Palagi ka bang naghahasik ng alitan sa iyong mga kaibigan? Maloloko ka ba ng tao? Ang paggawa ng lahat ng ito ay hindi hahantong sa buhay na gusto mo. Sa halip, magmahal ayon sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Maghasik ng pag-ibig at kapayapaan sa buhay ng mga tao. Maniwala ka sa akin, matatanggap mo ang mga dibidendo. Kaya itakda ang iyong puso na maghasik sa iyong espiritong tao at ibahagi ang pagmamahal sa iba sa susunod na 70 araw. Gamitin ito upang bumuo ng panghabang buhay na ugali. Ang iyong buhay ay hindi na muling mananatiling pareho. Bilang 4, ang prinsipyo ng pagbibigay. Ang sabi sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ang takal na mabuti, siksik, liglig, at umaapaw ay ibubuhos sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ginagamit, ito ay susukatin hanggang sa ikaw. Ang pagbibigay ay isa sa mga paraan para makamit ang financial freedom. Maraming Kristiyano ang nagtataka kung bakit patuloy na lumalawak ang mga nagbibigay, kasama na ang mga hindi mananampalataya. Ito ay dahil tinutupad nila ang mga simulain ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na hindi ka dapat humawak ng higit sa kailangan mo. Ibigay ang mga labis sa iyong mga kamay. Kapag ginawa mo ito, babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Alam ng mga hindi mananampalataya ang tuntuning ito, kaya naman halos taon-taon silang nagbibigay ng donasyon. Tinutulungan nila ang mga mahihirap at gumagawa ng makabuluhang bagay sa lipunan. Dahil sa lahat ng ito, patuloy na lumalaki ang kanilang kayamanan. Walang pagpipilian ng Diyos kundi pagpalain sila. Kung sa tingin mo ay wala kang maibibigay, hindi sapat ang iyong paghahanap. Bukod dito, hindi tinitignan ng Diyos kung gaano kalaki ang iyong alay bago ka basbasan, tinitignan niya ang estado ng iyong puso sa maliit na ibinibigay mo. Kung ikaw ay nagbibigay ng sama ng loob, alam niya. Kung nagbibigay ka ng may pagmamalaki, nakikita niya ang iyong puso. Ang gayong pagbibigay ay hindi umaakit ng banal na pagpapala. Ngunit kapag nagbibigay ka ng masaya at taos puso, pinagpapala ka niya. Maraming tao ang dumating upang ihulog ang kanilang mga handog sa templo. Dumating din ang isang biyuda dala ang maliit na mayroon siya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na tinanggap lamang ng Diyos ang lepta ng balo. Bakit? Nagbigay siya ng may mabuting puso. Ang balo ng sarepta ay mayroon lamang kung ano ang makakapagpapanatili sa kanyang anak at sa kanyang sarili. Gusto niyang maghanda ng pagkain, kumain, at mamatay. Ngunit nang ibigay niya ang kanyang maliit na pagkain kay Elias, nagbago ang kanyang buhay para sa kabutihan. Siya ay may higit pa sa sapat upang pakainin ang kanyang sarili, ang kanyang anak, ang propeta, at ang kanyang buong sambahayan. Ilapat ang prinsipyong ito sa iyong buhay sa susunod na 70 araw. Gawin ang lahat ng iyong makakaya upang matulungan ang isang tao. Himala na gagantimpalaan ka ng Diyos. Numero 5, purihin ang Diyos sa loob ng 1 oras araw-araw para sa susunod na 70 araw. Sinubukan mo na ba ang lahat at walang nagbago? Subukan ang papuri. Nag-ayuno ka na ba at nanalangin ng ilang araw at walang nangyayari? Hindi mo ginamit ang kapangyarihan ng papuri.
Ang papuri ay nagbubukas ng lahat ng mga pintuan, gaano man ito kalaki o gaano ito kabangis. Sinasabi ng mga Gawa 16 na oras 25 minuto negatibo 26, at sa hating gabi, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos, at sila'y dininig ng mga bilanggo. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol, anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig, at pagdakay ang lahat na buksan ang mga pinto. Napansin mo ba ang mga salitang iyon, lahat ng pinto ay nabuksan? Ibinagsak ng papuri ang pader ng Jericho. Ang iyong labanan ba ay kasing tindi ng pader ng Jericho? Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay naninirahan sa mga papuri ng kanyang mga tao. Naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kung gusto mong kumilos ng malakas ang Diyos sa iyong buhay, purihin siya. Kung nais mong gawin ang hindi pa nagawa ng sinuman sa iyong sambahayan, purihin ang Diyos. Kasing simple ng salitang papuri, ito ay isang makapangyarihang instrumento ng pagbabago. Iyan ay dahil kapag pinupuri mo ang Diyos, hindi niya ipinapadala ang kanyang mga anghel sa iyo, siya mismo ang bumababa. Siya mismo ang tumutugon sa sitwasyon. Isipin ang presensya ng pinakamakapangyarihang Diyos sa iyong silid. Nabasa mo na ba ang kwento ni Paul at Silas? Inihagis sila ng mga otoridad sa piitan sa Gawa 16 na oras 24 minuto negatibo 26. Sa hating gabi, nagsimulang manalangin ang dalawang ebanghelista. Hindi tinukoy ng Biblia ang bilang ng mga oras, ngunit sa lahat ng ito, walang nangyari. Gayunpaman, nang simulan nilang purihin ang Diyos, supernatural na binisita niya sila. Nayanig ang pundasyon ng bilangguan, nabuksan ang mga pintuan, at natanggal ang lahat ng kanilang mga tanikala. Nakapagtataka, hindi lang ito limitado kina Paul at Silas, nangyari ito sa lahat ng bilanggo. Ito ang Diyos na kumikilos, at ano ang nagpilit sa kanya na bumaba sa lupa? Ang mga papuri ni Pablo at Silas. Sa dulo ng lahat ng ito, nakamit nila ang kanilang kalayaan, at napagtagumpayan pa ang isang buong pamilya sa Diyos. Ano ang maaaring maging problema sa iyong buhay ngayon? Para saan ka nagtitiwala sa Diyos? Makisali sa mga papuri para sa susunod na 70 araw. Kung ikaw ay nahihirapan sa iyong kalusugan, itigil ang mga reklamo at magsimulang magpuri sa Diyos. Magbigay ng pasasalamat mula sa kaibuturan ng iyong puso. Kalimutan ang tungkol sa iyong kakilakilabot na mga kalagayan. Kalimutan ang hindi niya ginawa. Buksan mo ang iyong bibig at purihin siya. Kapag ginawa mo ito sa susunod na 70 araw, magiging malaki ang mga resulta. Makakaranas ka ng bagong bagay dahil dadalawin ng Diyos ang iyong buhay. Numero 6, maging kontento at iwasang magreklamo. Bilang isang Kristiyano, kailangan mong kunin ang kasiyahan mula sa ibinigay sa iyo ng Diyos at pasalamatan siya para dito. Ang simula ng maraming problema ay nagmumula sa kawalang kasiyahan. Maaaring inilagay ka ng Diyos sa isang posisyon ng ilang sandali. Kailangan mong malaman na ginawa niya ito para sa isang layunin. Hindi niya ito ginagawa para parusahan ka, sa halip, ginagawa niya ito para sanayin ka. May lugar na gusto kanyang dalhin. Gayunpaman, hindi ka makakarating doon nang walang pagpigil sa iyong mga pagnanasa. Humingi ng patnubay sa Diyos at sumulong dito. Kung matapat mong magagawa ito sa loob ng 70 araw, babalik ang iyong buhay para sa kabutihan. Matutuklasan mo na kung ano ang karaniwang magdadala sa iyo ng 40 taon ay aabutin ka lamang ng 10 taon. Kung nagdududa ka pa rin dito, tandaan na ang mga tao sa mundo ay nag-a-apply ng parehong mga prinsipyo ng Biblia at sila ay matagumpay, kaya bakit hindi mo gagawin? Bilang 8, magkaroon ng nakasulat na pangitain. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang pagsusulat ay isang prinsipyong maaaring magbago ng kanilang buhay. Kung ikaw ang tipo na maraming iniisip, kailangan mong magdagdag ng kaunting aksyon dito. Ilagay ang iyong mga plano, ito ay nagbibigay buhay sa pangitain. Dadalhin nito ang iyong mga plano mula sa larangan ng pag-isip hanggang sa mga pisikal na katotohanan. Ang unang hakbang sa pagsasakatuparan ng isang bagay ay ang pagsulat nito. Nagamit mo na ba ang taktikang ito? Kung hindi, kailangan mong simulan ang paggawa nito ngayon.
Sinasabi ng Kawikaan 21:5 na ang mga plano ng masipag ay humahantong sa pakinabang. Alam kong masipag ka. Gayunpaman, ano ang iyong plano para sa hinaharap? Ano ang isinulat mo bilang iyong mga layunin? Kapag isinulat mo ang iyong pananaw, maaari mo itong hatiin sa makatotohanang mga layunin upang makamit sa bawat araw. Ito ay ang pagsasakatuparan ng mga pang-araw-araw na layunin na hahantong sa mga buwanang tagumpay, at kapag pinagsama mo ang iyong mga buwanang tagumpay, nakamit mo ang iyong malalaking pangarap. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nagsisimula sa pagsusulat. Mukhang simple ngunit mabisa. Napakalakas nito kaya nakilala ito ng Diyos sa Habakuk 2:2. Sinabi ng Diyos sa propeta na isulat ang pangitain at gawin itong malinaw. Bakit ito mahalaga? Upang ang isang tagapagbalita ay maaaring tumakbo kasama nito. Ang tagapagbalita ay hindi tatakbo na may mga kaisipan at ideya na nakaipit sa utak. Sa parehong ugat, wala kang makakamit na wala sa papel. Kaya para sa susunod na 70 araw, isulat ang anumang ideya na bumabagsak sa iyong isipan. Maglagay ng mga hakbang sa pagkamit ng mga ito, pagkatapos ay itakda ang iyong isip na gawin ito para sa susunod na 70 araw. Numero 9, parangalan ang mga lalaki. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, kailangan mong parangalan ang mga lalaki. Bago mo itaas ang iyong kilay, hindi ko sinasabi sa iyo na maglingkod sa mga lalaki, ngunit parangalan mo sila. Parangalan ang Diyos sa lahat ng bagay, gayunpaman, parangalan din ang mga lalaki. Ito ay isang prinsipyo na maaaring magbago ng landas ng iyong buhay at kapalaran. Bakit? Minsan inilalagay ng Diyos ang mga sagot sa iyong mga panalangin sa mga lalaki. Inihanda niya sila para sa iyong pagbangon. Gayunpaman, kailangan mong magpakumbaba sa harap nila. Hindi ka nila bubuhatin kung tatayo ka tulad ni Goliath na nakatayo sa harap ni David. Hindi, kailangan mong ibaba ang iyong sarili. Kailangan mong parangalan ang mga nasa unahan mo, at sa paggawa nito, makikita nilang karapat-dapat ka sa mga pagpapala. Sinasabi sa Ephesians 6:2, igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang ikabuti mo at upang matamasa mo ang mahabang buhay sa lupa. Kahit gaano kasimple ang prinsipyong ito, marami ang napabayaan ito sa kanilang buhay. Sila ay magarbo at mapagmataas, wala silang pakialam kahit kanino. Naniniwala sila na kaya nilang gawin ang lahat ng bagay sa kanilang sarili, kaya bakit parangalan ang sinuman? Kung mayroon kang ganitong pag-isip, binaril mo ang iyong sarili sa puso. Maaaring wala kang halaga. Ang talatang ito ay hindi lamang tumuturo sa iyong mga magulang, ito ay bumababa sa mga espiritual na pinuno, tagapayo, at mga pinuno sa iyong larangan. Igalang mo sila at kapag ginawa mo ito, susundan ka ng gantimpala. Tandaan, hindi kailanman sasalungat ang Diyos sa kanyang salita, kaya kung sinabi niya, magiging mabuti sa iyo kapag pinararangalan mo ang mga tao, magiging mabuti ito sa iyo. Ang kabaligtaran ay ang kaso kapag sinuway mo ang prinsipyong ito. Kaya, sa susunod na 70 araw, buuin ang bertud ng karangalan. Tiyaking iginagalang mo ang mga lalaki. Numero 10, ang prinsipyo ng pagmamahal at pagpapasakop. Ang prinsipyong ito ay gumagana sa inyong pagsasama. Para matamasa mo ang lahat ng binalak ng Diyos para sa iyo, kailangan mong lumakad sa pag-ibig, at kailangan mong isuko ang iyong sarili. Makinig, hindi ito nakikipag-usap sa asawang nag-iisa, kausap din nito ang asawa. Para makatanggap ng turnaround ang iyong kasal sa susunod na 3 buwan, kailangan mong ilagay ang 2 susi na ito. Bilang isang lalaki, mahal mo ba ang iyong asawa? Sinasabi ng Biblia sa Efeso 5 na dapat mong ibigin ang iyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Sinusunod mo ba ang prinsipyong ito? Kung hindi, kailangan mong bumuo ng bertud na ito. Para sa susunod na 70 araw, kailangan mo siyang paliguan ng pangangalaga at pagmamahal. Magtanong tungkol sa kanyang mga pangangailangan at ibigay kung ano ang iyong kayang bayaran. Tulungan siyang ituloy ang kanyang mga pangarap. Mag-ingat na malaman ang kanyang mga sakit at alalahanin.
Kapag ginawa mo ito, maibabalik mo ang pagmamahalan ninyong dalawa. Ano ang ripple effect? Pagpalain ng Diyos ang iyong sambahayan. Palakihin niya ang iyong kapasidad. Huwag mong hanapin ang kanyang pagbagsak. At bilang isang babae, huwag mong hanapin ang pagbagsak ng iyong asawa. Ito ay hahadlang lamang sa paglago sa iyong tahanan. Ipagkakalat mo ang negativity na ito sa iyong mga anak. Hindi ito kasiyasya para sa isang makadiyos na tahanan. Kailangan mong magkaisa para sa Diyos na maging mabunga at dumami. Kung gayon, tuparin mo ang simulain ng Diyos sa iyong pagsasama. Bilang isang babae, magpasakop sa iyong asawa. Iyan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kapag tapat ka dito, sisikat ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Pagpapalain niya ang iyong tahanan at dagdagan ang iyong kakayahan. Ito ang daan ng karunungan. Ito ang prinsipyong makakapagpaikot sa iyong pagsasama at pamilya. Ang kailangan mo lang gawin ay buuin ang momentum sa loob ng 70 araw. Bilang 11, magkaroon ng pare-parehong pag-aaral sa Biblia para sa susunod na 70 araw. Ang salita ng Diyos ay nananatiling isang kompendyum ng praktikal na karunungan sa buhay. Marami ang hindi nakakaalam na ang simpleng pag-aaral ng salita ng Diyos ay makapagpapabago ng kanilang buhay. Iniisip nila na ang pagmumuni-muni ay isang pag-aaksaya ng oras, ngunit hindi iyon totoo. Maraming mga pagganyak na talumpati na pinakikinggan mo ay mga prinsipyo ng Biblia sa pag-advertise. Ang mga motivational speaker ay pumipili ng isang malakas na taludtod ng banal na kasulatan at pagkatapos ay palakihin ito. Wala silang ginagawang bago, nagsasalita lang sila ng mga bagong ekspresyon. Maaari mong makuha ang lahat ng gusto mo mula sa pagmumuni-muni. Kapag nagbubulay-bulay ka sa kasulatan, mayroon kang akses sa mga tagubilin ng Diyos. Patuloy na ituturo ng Diyos ang iyong landas dahil ibinigay mo sa Kanya ang iyong oras. Halos hindi ka magkakamali. Bakit? Dahil nasa tabi mo ang Diyos. Ang pagmumuni-muni ay nagbibigay sa iyo ng espiritual na pag-unawa. Madali mong piliin kung ano ang mali sa paligid mo. Walang masamang puwersa ang tatagos sa iyong buhay dahil malapit ka sa Diyos, sa ilalim ng Kanyang anino. Marami ang hindi nakakaalam na ang pagmumuni-muni ay maaaring humantong sa tagumpay. Paano? Ang malalim na pagmumuni-muni ay naghahatid sa iyo sa presensya ng Diyos, kung saan binibigyan ka niya ng mga lihim sa iyong kapalaran. Kaya, kung hindi mo alam kung ano ang gagawin ngayon, bigyan ang iyong sarili sa pagmumuni-muni. Ipanalangin na gabayan ka ng banal na espiritu at bigyan ka ng isang talata na maghahayag ng saklaw ng iyong buhay. Sinabi ng Diyos kay Joshua sa Joshua 1:8 na dapat niyang pagnilayan ang kasulatan araw at gabi. Pagkatapos ay dapat siyang maging maingat na gawin ang lahat ng nasa loob nito. Iyon ay kung paano ang kanyang buhay ay umaakit ng kaunlaran at tagumpay. Ginawa ni Joshua ang iniutos sa kanya ng Diyos. Kaya naman nagawa niyang pangunahan ang mga Israelita sa tagumpay. Mayroon kang parehong utos mula sa Diyos. Itakda ang iyong puso sa pagmumuni-muni, magbigay ng sapat na oras upang pag-aralan ang salita ng Diyos, pagkatapos ay tiyaking gagawin mo ang sinasabi nito. Kung hindi mo gagawin, ang iyong pagmumuni-muni ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Ang iyong buhay ay walang pagbabago. Ngunit kapag nagnilay-nilay ka at ginawa ang sinasabi nito, ang iyong buhay ay babalik sa kabutihan. Hindi ka na muling mananatiling parehong tao. Kumuha ng journal ngayon at simulan ang pagbalangkas ng iyong meditation chart. Ayusin ang mga araw at oras. Manalangin at dumaan sa banal na kasulatan. Pumili ng mahahalagang talata na umaayon sa iyong mga layunin sa buhay. Napakabisa ng Biblia dahil mayroon itong probisyon para sa lahat ng sitwasyon. Kaya naman, tiyak na makikita mo ang tamang mga talata para sa iyo. Pagkatapos, sundin ito ng maingat. Magnilay araw-araw at magbabago ang iyong buhay mula sa iyong isip hanggang sa lahat ng bagay sa paligid mo. Numero 12, makisali sa makapangyarihang mga panalangin para sa susunod na 70 araw. Ang panalangin ay naghahatid sa iyo sa presensya ng Diyos, at sa Kanyang presensya, mayroong ganap na kagalakan.
Binubuksan niya ang iyong puso sa mga bagay na hindi mo alam. Kaya kung naghahangad ka ng pagbabago sa buhay, unahin ang mga panalangin. At kung nais mong gawin itong mas epektibo, maaari mong isentro ang iyong mga panalangin sa kanyang kalooban. Kalimutan ang iyong mga pangangailangan, kalimutan ang iyong mga problema, at magsinungaling lamang sa harap ng Diyos sa susunod na 70 araw. Kahit na ang magagawa mo ay manalangin sa Espiritu, pagkatapos ay magpatuloy. Ang banal na Espiritu ay magbibigay sa iyo ng pagbigkas. Bagamat ayos lang na manalangin anumang oras ng araw, marami ang nagpatunay sa kapangyarihan ng mga panalangin sa hating gabi. Kapag nagising ka sa kalagitnaan ng gabi, malaya ka na sa lahat ng uri ng ingay at abala. Kahit ang isip mo ay malaya na. Sa sandaling iyon, maayos kang makakaharap sa Diyos at manalangin ng buong puso. At bilang isang Diyos na hindi natutulog o inaantok, nariyan siya para pakinggan ka. Bibigyan niya ng paggalang ang iyong sakripisyo at sasagutin ang iyong mga panalangin. Naaalala mo ba ang kwento ni Paul at Silas? Hindi sila nagdadasal at kumakanta sa maghapon. Ginawa nila yon sa hating gabi. Gayon din, tiyaking mag-aayos ka ng oras ng pagdarasal at manatili dito sa susunod na 70 araw. Kung magpasya kang magdasal tuwing 3 tuwing umaga, tiyak kong nandyan ang Diyos na naghihintay sa iyo bago ang 2 oras 30 minuto kaya kung hindi ka tumuloy sa oras, baka mamiss mo siya. Isipin na hinihintay ka ng Diyos habang humihilig ka. Paano mababago ang iyong sitwasyon para sa mas mahusay? Paano niya palalakihin ang iyong baybayin? Pagkatapos ay tiyaking ilapat mo ang pananampalataya sa iyong mga panalangin. Hindi sapat ang gumising sa kalagitnaan ng gabi, kailangan mong maniwala na ang Diyos ay nasa tabi mo. Nakikinig siya sa iyong mga iyak at paghihirap. Tiyakin na ang iyong mga panalangin ay hindi isang listahan ng mga reklamo. Ibahagi ang iyong mga alalahanin, ngunit gawin ito ng may pagpapakumbaba at pagpipitagan. Kahit na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, igagalang niya ang iyong tinig at ibibigay ang iyong kahilingan. Alalahanin si Esther sa Biblia. Sinabi niya sa mga Hudyo na mag-ayuno at manalangin kasama niya sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng espiritual na pagsasanay na ito, pinagkalooban siya ng Diyos ng pabor sa paningin ng hari. Kaya, mga minamahal, hindi ka maaaring patuloy na manalangin para sa susunod na 70 araw at hindi makatanggap ng pagbagsak ng pabor at tulong ng Diyos. Numero 13, baguhin ang iyong circle of influence para sa susunod na 70 araw. Ang hadlang sa buhay ng maraming tao ay ang kanilang circle of influence. Maaring may magagandang plano sila, ngunit matatapos ang lahat kapag nagkita sila ng isang kaibigan. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, kailangan ng Diyos na magtrabaho sa iyong mga relasyon bago baguhin ang iyong buhay. Simulan mong suriin ang mga tao sa paligid mo. Inilalarawan ba nila ang iyong mga hangarin sa hinaharap? Bukas ba sila sa mga ideya? Kasama ba sila sa iyong pag-unlad? Kung wala sila, kailangan mong lumayo sa kanila. Kumonekta sa mga taong hahawak sa iyong mga kamay at tatakbo gamit ang iyong paningin. Kasama mo ba ang mga taong humihikayat sa iyong magkasala? Kapag pinag-uusapan mo ang pagpapaunlad ng iyong relasyon sa Diyos, pinag-uusapan ba nila ang tungkol sa mga kasino at club? Ano ang sinasabi ng Biblia sa mga awit 1:1? Mapalad ang hindi lumalakad na kasama ng masama o tumatayo sa daan na tinatahak ng mga makasalanan o nauupo sa piling ng mga manunuya. Ang talatang ito sa Biblia ay nagtataglay ng isang katotohanan, lumakad na kasama ng tamang kasama, at pagpapalain ka ng Diyos. Lumakad kasama ng mga makasalanan, masama, o manunuya, at hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ang mga tao sa mundo ay muling binabanggit ito sa pagsasabing, lumakad ka kasama ng 5 mayamang lalaki, at ikaw ang magiging ika-6 na mayaman. Lumakad kasama ang 5 dukha, at ikaw ang magiging ika-6 na dukha. Sa makatuwid, kung gusto mo ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, baguhin ang iyong kumpanya sa susunod na 70 araw. Maingat na ihiwalay ang iyong sarili sa mga taong walang nakikitang mabuti sa iyo.
Lumayo sa mga destiny sucker na mas gugustuhin pang tamasahin ang iyong mga mapagkukunan kaysa magdagdag ng halaga sa iyong buhay. At higit sa lahat, ipanalangin na isama ka ng Diyos sa mga kaluluwang itinakda niya para sa iyong buhay. Kung magagawa mo ito ng tapat sa susunod na 70 araw, babaguhin ng Diyos ang iyong buhay para sa kabutihan. Bilang 14 na, magbasa ng 1 hanggang 5 aklat sa loob ng 70 araw. Kung ang pagbabasa ay hindi epektibo at nakakapagpabago ng buhay, wala tayong Biblia ngayon. Ngayon isipin kung ang pagbabasa ng nag-iisang banal na aklat na iyon ay makapagpapabago sa buhay ng sinumang tao, gaano pa kaya ang pagbabasa ng higit pang mga aklat sa ilang mga domain? Magiging exponential ang iyong advancement. Ito ay isang lumang prinsipyo na nakalimutan na ng marami. Mas gugustuhin ng mga tao na mag-scroll sa internet kaysa umupo para magbasa ng mga libro. Walang gustong magbigay ng panahon sa masinsinang pag-aaral, lahat ay may gusto ng mabilis. Ngunit hindi ginawa ng Diyos ang buhay sa ganoong paraan. Siya ang Diyos ng mga proseso mula sa simula, at siya pa rin ang Diyos ng proseso. Hindi ko sinasabing maging bookworm ka, ngunit makinig ka, may libro para sa bawat aspeto ng iyong buhay. At kung gusto mo ng kumpletong pagbabago, dapat mong hanapin ang mga aklat na ito, basahin ang mga ito, at ilapat ang mga ito. Ang himalang hinahanap mo ay nasa loob mismo ng mga sheet na iyon. Maaaring iniisip mo kung ang pagbabasa ng mga libro ay isang prinsipyo sa Biblia. Ito ay sinasabi ng Biblia sa mga Gawa 15 oras 31 minuto. Nabasa ito ng mga tao at natuwa sila sa nakapagpapatibay na mensahe nito. Mayroong ilang mga pagkakataon sa Biblia kung saan binanggit ni Jesus ang pagbabasa. Ito ay hindi lamang tungkol sa banal na kasulatan. Kailangan mong magbasa ng mga aklat na naugnay sa iyong mga pangunahing halaga sa buhay. Kailangan mong matuto mula sa mga nauuna sa iyo. Ang pagbabasa ay nagpapalawak ng iyong kaalaman. Inilalantad ka nito sa mga bagay na hindi mo maaaring matagpuan. Kaya, para sa susunod na 70 araw, kunin ang isang libro sa pananalapi, kasal, personal na pag-unlad, at iba pa. Tiyaking binabasa mo ang mga ito at ilapat ang karunungan sa iyong buhay. Kung gagawin mo ito, masisiguro ko sa iyo ang 3 bagay. Una, hindi ka magiging baguhan sa iyong larangan. Mahihirapan ang mga tao na bitawan ka dahil eksperto ka, salamat sa pagbabasa. Gayon din, ilalagay ng Diyos sa iyong puso ang mga ideyang nagpapabago ng isip. Kung gagawa ka ng maling desisyon, mababago ng Diyos ang iyong puso sa pamamagitan ng isang libro. Ito ay magliligtas sa iyo mula sa pananakit ng ulo at pagsisisi sa bandang huli ng buhay. Sa wakas, ang mga libro ay maaaring magpakita ng mga pagkakataon sa iyo. Maaari kang makakuha ng mga groundbreaking na ideya mula sa kanila. Kaya magbasa ng mga libro sa susunod na 70 araw. Ngayong alam mo na ang mga prinsipyong ito, paano mo matitiyak na gagana ang mga ito para sa iyo? Una, hindi ka dapat na tagapakinig lamang, kundi tagatupad ng salita. Kailangan mong tiyakin na isinasagawa mo ang mga prinsipyong ito sa susunod na 70 araw. Ilapat ang mga ito sa madiskarteng paraan. Iyan ay kung paano mo matamasa ang mga prutas. Huwag magsimula sa liksi sa unang 10 araw, pagkatapos ay matulog sa susunod na 40 araw bago magsimulang muli, iyon ay hindi pagkakapare-pareho. Ang mga prinsipyong ito ay hindi gagana para sa iyo sa ganoong paraan. Kailangan mong maging pare-pareho at determinado na magkaroon ng pagbabago ng kwento. Kung gayon kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa kasulatan. Ang mga prinsipyong ito ng Biblia ay walang pagbabago sa iyong buhay kung hindi mo ilalapat ang pananampalataya. Huwag gawin ito dahil gusto mo lang gawin ito, hindi, gawin mo ito sa isip na susuportahan ka ng Diyos. Isagawa ang mga prinsipyong ito nang may paniniwalang babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Kailangan mo ring maging madasalin. Kung ang isang puwersa ay tila naantala ang iyong pagbabago, putulin ang kanilang mga pamatok sa iyong lieg sa mga panalangin. Ipanalangin na alisin ng Diyos ang bawat espiritu ng espiritual na pagkahilo, dahil maaaring pigilan kanila sa paglalapat ng prinsipyo ng papuri o panalangin.
Panghuli, kailangan mong manalangin na mahayag ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay, kailangan mong malaman ang kanyang kalooban. Ganyan mo matutuklasan ang iyong mga regalo at talento. Panghawakan ang mga alituntuning ito sa susunod na 70 araw, at ang iyong buhay ay hindi mananatiling pareho. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa muling pagpapakawala ng iyong salita sa aking kaluluwa. Ang pagpasok ng iyong salita ay nagbigay liwanag sa aking puso. Ngayon alam ko na kung ano ang hindi ko nagawang tama at kung ano ang kailangan kong simulan. Alam kong bago matapos ang 70 araw na paglalakbay na ito, iyong babaguhin ang aking buhay. Magsilang ka ng bagong bagay sa buhay ko. Panginoon, humihingi ako ng awa. Ano man ang maaaring nagawa ko na gagawing walang saysay na pagsisikap ang disiplina na ito, patawarin mo ako. Hindi ko na gustong mag-aksaya ng oras at lakas ko. Ang mga tao sa mundo ay nag-eksperimento sa mga alituntuning ito at pinagpala mo sila. Pagpalain mo rin ako. Ang akin ay dapat na mas dakila dahil ako ay nakasalalay sa biyaya ni Kristo. Panginoon, ihayag ang aking mga regalo at talento bago matapos ang 70 araw na ito. Tulungan mo akong matukoy kung ano ang idineposito mo sa akin. Ito ang aking daan patungo sa kayamanan at pag-upo sa harap ng mga hari. Kapag natuklasan ko ang kakaibang ito sa akin, hinihiling ko na ipakita mo sa akin kung paano ito linangin. Hindi ako dapat matulad sa hindi tapat na lingkod na nagbaon ng kanyang isang talento. Dapat kong gamitin ang akin para sa iyong kaluwalhatian. Kapag ginawa ko yon, sigurado akong dadagdagan mo ako at ipahayag ang aking pangalan sa mundo. Tulungan mo akong bumuo ng kasipagan at iba pang mga bertud tulad ng pasensya at pagsusumikap. Sinabi mo na ang mga masipag sa kanilang mga tungkulin lamang ang upo sa mga hari. Mangyaring ituro sa akin ang bertud na ito. Tinatanggihan ko ang pangkaraniwan. Dapat ako ang una sa milyon-milyon. Gaya ng ipinahayag ng kasipagan kay Huram-Abi kay Haring Solomon, naway ipahayag ako ng kasipagan sa mundo. Handa akong ibigay ang anumang halaga nito, dahil tinutulungan ako ng banal na espiritu. Sa susunod na 70 araw, bigyan mo ako ng puso ng papuri. Pinuri ka ni na Pablo at sila sa isang bagong sukat, at nagpakita ka sa bilangguan. Panginoon, bigyan mo ako ng inspirasyon na purihin ka sa isang bagong dimensyon. Kailangan kong ipakita mo ang iyong sarili sa aking buhay. Kailangan kong maranasan ang isang supernatural na kaganapan sa aking sambahayan. Nakatanggap ako ng biyaya upang manatiling pare-pareho. Palayain ang iyong banal na espiritu upang tulungan akong purihin ka. Dakila ko ang iyong pangalan sa umaga, tanghali, gabi, at hating gabi. Hinding-hindi ako mapapagod sa pagpupuri sa iyo. Panginoon, dalangin ko na turuan mo ako kung paano makontento sa mga ibinibigay mo sa akin. Ito ay isa sa mga prinsipyo ng kaunlaran sa pananalapi. Tulungan mo akong magsakripisyo ngayon para sa magagandang gantimpala ng bukas. Hindi ko dapat isagawa ang pagiging makadiyos lamang, kailangan kong dagdagan ito ng kasiyahan. Kailangan kong magdasal at panoorin ang aking gana sa parehong oras. Ganyan ko ma-expose ang sarili ko sa yaman. Dalangin ko rin na tulungan mo akong parangalan ang mga tao. Tulungan akong igalang ang aking mga magulang, pinuno, at tagapagturo. Pinarangalan ni Esther si Mordecai, kaya't maaari niya itong hirangin bilang reyna. Pinarangalan ni Esther ang hari, kaya naman nakatanggap siya ng pabor mula sa kanya. Turuan mo akong parangalan ang mga tao para makatanggap ako ng pabor mula sa Diyos at sa tao. Dalangin ko na ituro mo sa akin ang prinsipyo ng pag-ibig. Tulungan akong isagawa ang prinsipyo ng pagmamahal at pagpapasakop sa aking pamilya. Hayaang baguhin ng mga prinsipyong ito ang aking tahanan. Tulungan mo akong isabuhay din ang batas ng pagbibigay. Dapat kong maunawaan na ang pagbibigay ay nagbubukas ng pinto sa walang kaparis na kasaganaan. Nagbigay si Amang Abraham ng 10 sa hari ng Salem, at binasbasan mo siya ng malaki bilang kapalit. Hindi niya ipinagkait sa iyo ang kanyang anak, at ngayon siya ay ama ng maraming bansa. Pagpalain mo ako para mapagpala ko rin ng iba.
Hayaan mo rin akong tamasahin ang mga benepisyong dulot ng pagbibigay. Sa wakas, ang susunod na 70 araw ay hindi dapat maubos. Baguhin ang bawat lugar ng aking buhay. Dapat kong maranasan ang walang kaparis na paglaki. Salamat dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. See you sa susunod!